Good afternoon. Kumpleto na tayo? Afternoon po, sir. Na medyo kulang pa po. Okay lang. Start tayo ng actually, ilan ba magdi-discuss ngayon ng PowerPoint natin? Dalawa? Tama ba? Two groups po, yes po. Two groups, Sige, so madali lang naman yun. Then, I'll try to upload yung aking PowerPoint presentation sa Messenger tsaka sa email, kaya lang masyado malaki yung files. Meron ka na bang created na MS Team? Press? Wala pa po. Try mo Paano nga mag-create kayo tapos... po, hindi po ba? Actually, gumawa ako kaya lang, hindi ko alam kung may problem sa MS Team kasi hindi ako makapag-create ng materials. Materials. Sige po. Oo, kasi from the start kasi once na nakapag-create ka na ng team, ang next is mag-create ka ng materials para makapag-upload ng materials. Kaya lang, wala hindi siya nag-work. Parang mapping lang siya. Sige po. Okay. Then, tinatry ko actually, meron akong mga uploaded materials na doon sa old one na channel. Kaya lang hindi ko alam kung doon ko na lang kukunin sana. Pero try to create muna, Mr. Press, ng another one para at least fresh yung ating magiging mali kasi yung mga large files. We are all 40. Almost complete tayo. Sorry. Pwede na tayo mag-start siguro. Press? Yes po, sir. Start na tayo para at least na. Group 3 po magpo-present po. Yes, please. Nasaan mo na sa akin yung presentation nila? Hindi pa, no? Hindi pa po, sir. Sige. Sige. Hinahanap ko dito sa GC eh. Okay. Sige, let's start. Wait lang po, sir. Okay, let's see. Sige. Afternoon, guys. Sarinig po. Yes po, audible po. Okay, so let's start. Good afternoon, everyone. Today pag-uusapan natin is about sa application number 3, which is the monostable circuit. So simulan na natin. Next slide, please. So una, pag-usapan natin yung mga materials na gagamitin. Nandito ang potentiometer, 555 timer IC, breadboard, connecting or jumper wires, power supply, switch, capacitors, and resistors. Next slide, please. So bago natin simulan, pag-usapan muna natin yung isa sa mga key component ng circuit na to, which is the potentiometer. So what is potentiometer? A potentiometer is a three-terminal variable resistor used to control electric current by adjusting resistance. So basically, ano lang siya, parang adjustable resistor lang. So ma-adjust natin yung resistance kung gaano natin siya kalakas gusto. So meron siyang two key parts. Una is yung resistive element.
Yung pangalawa naman is yung wiper. Yung wiper is connected siya sa knob. Para yun yung mag-a-adjust kung gaano ka laki or kababa yung resistance na gusto natin. So nakadikit siya sa resistive track para malaman natin kung gaano kalakas. So pag sinagad natin siya sa left side, yun yung pinakamababa. Pag sa right side, pinakamataas yung resistance. So of course, as the resistance changes, mag-change din yung output voltage natin. So isipin nyo parang ano lang yan yung sa gripo, faucet. Pag inopen natin, aagos yung tubig. And nakadepende kung gaano natin siya kalaki open, nakadepende din kung gaano din kalakas yung magiging flow ng water. So ganun nagwo-work yung potentiometer. Next slide please. So next naman, pag-usapan natin yung block diagram ng circuit. So first of course, power source, doon naman nagsisimula halos lahat ng circuit. And the first one is the push button. Yung push button po yung magsisilbing trigger natin sa circuit natin. So from start, naka-stable state siya or naka-off state. So pag pinindot natin yung push button, matitrigger po yung circuit and dadaan siya sa 555 timer IC, then to the output LED. So mapapansin nyo, hindi po kasali yung potentiometer kasi nga po, potentiometer sa type of resistor. So passive element siya. So hindi siya talaga kasali sa magiging block diagram. And then 55, pag after ng push button, dadaan siya ng 555 timer IC para maano kung yung time kung gaano siya katagal mag-on yung LED. And then our output, yung LED po. Ayun lang po. Next slide. Hello po. Rinig po ako. Eh. So, let's start sa kung ano nga ba yung 555 timer IC or yung 345 timer IC, no? So, para maintindihan natin yung magiging circuit diagram natin, umpisahan muna natin sa kung ano ba yung ginagawa ni IC sa circuit natin. Si IC, meron siyang 8 pin. Okay, so importante. So, i-discuss natin lahat ng pins na yan. Yung 555 IC, timing, ano siya, isa siyang timing circuit na nagpo-produce ng accurate and highly stable time delays or oscillations, no? Yung 555 timer IC or 345 IC, okay, ano yan? Yung name na yon nag-originate yun from its internal structure kasi sa loob niya itong maliit na IC na to, meron diyang tatlong resistor na connected in series 5K each, no? In the sa loob niyan, may resistor network yon. So, yung tatlong resistor na yun, meron yung ginagampan ng significant role sa loob ng IC, sa operation ng IC. Okay? So, let's start sa mga pin, kung ano ba yung purpose ng mga pin na to. Okay, kung makikita ninyo, itong may bunge, ayan, yan yung magiging palatandaan natin. Saan tayo titingin? Sa kanan, so dito sa diagram, sa kaliwa, yan yung ground. O yung ground, nakakonect lang siya directly sa ground, no? And then, yung pin 2, which is yung trigger, dito natin inumpisahan yung timing. Okay? So, sa loob niyan, meron niyang sa internal structure niyan, meron niyang comparator, flip-flop, transistor. So, yung pin 2, si trigger, connected siya sa isang comparator na nasa loob ng IC. Okay, so mamaya di-discuss natin yun kung ano yung mga ba yung purpose ng dalawang comparator na yun nasa loob ng IC. No? Next, si pin 3, which is yung output. So, yung output, dito natin kinukuha dito lumalabas yung signal output natin. Yung pin 4, si reset, nire-reset niya yung flip-flop sa loob. Okay, so kumbaga nire-restart niya yung timer. Yung pin 5, ito yung control voltage natin. So, ina-adjust na ito yung modulation pulse or yung modulation pulse width sa loob ng ng IC. And then, yung pin 6, which is yung threshold, ito naman yung connected din to sa isa pang comparator sa loob, no? So, kumbaga ang pinaka-purpose naman nito, it stops the timing, no? And then next, which is yung pin 7, discharge. Typically, nakakonect dito yung capacitor natin. Tapos yung capacitor na yon connected directly to the ground. Dito naman nagdi-discharge yung external capacitor na kailangan ng IC natin. And then lastly, the pin 8, no? Directly connected lang to siya sa power supply. Okay? So, magdig-deep tayo sa
inner structure ng ng 555 timer IC para malaman natin kung paano nga ba gagana yung monostable circuit namin. So, next slide po. Ayan. So, kung makikita ninyo, ito yung block diagram ng loob ng 555 timer IC, no? So, from pin 8, no, sa VCC to the ground, no, meron diyang tatlong resistor. Okay, so yung tatlong resistor na yan, valued 5K each, no. Connected yan, yung point A and point B, connected yan sa inputs, sa isa sa dalawang input ng dalawang comparator na nasa loob. Which then yung dalawang comparator na yun connected sa flip-flop. Okay, so ano nga ba yung purpose na itong resistor na to, no? So, proceed tayo sa resistor network, okay? So, kaya tayo meron 2/3 VCC tsaka 1/3 VCC yan. Kasi yan yung magiging threshold ng input natin, okay? Na i-compare sa comparator. So, from point A, okay, basic voltage division rule lang, no? So, since meron tayong dalawang resistor na connected dyan, from point A, kukunin lang natin yung 10, kasi 5 plus 5 all over the total resistor na nandyan, total resistance na nandyan, multiplied by the VCC. So, makakuha tayo ng 2/3 VCC. So, dito sa baba, since isa lang siya, 5 all over 15, 1/3 VCC. Okay? So, ang purpose niyan, balik po tayo dun sa may block diagram. Ang purpose po niyan, yung point A, which is yung 2/3 VCC, connected siya sa upper comparator. Itong upper comparator na to, comparator 1, non-inverting input yan. Okay? So, nakalagay siya dito sa negative side. So, mamaya, i-explain ko yung purpose niya. And then, yung point B, which is yung 1/3 VCC, andito yan sa lower comparator, which is, nakasalpak siya sa inverting input ng lower comparator. Okay? So, ano nga ba yung ginagawa niya sa comparator? So, punta tayo sa comparator. Ano nga ba yung purpose niya? Ito. Okay. So, yung comparator na meron tayo, ano lang yan? Basic open loop op-amp comparator yan. Okay? So, yung comparator na yan, ang ginagawa niyan, meron siyang dalawang possible values. Negative VSAT, positive VSAT. Okay? So, sa non-inverting comparator, which is ito, wait lang. Nawala ako, guys. Ito, ayan. Ayan. Yung, di na ako makapag-annotate. So, na lang, tignan nyo na lang, okay? So, sinabi ko sa block diagram, di ba yung nasa 2/3 VCC, connected yan sa non-inverting comparator. Okay? So, ang kinukuha, yung input natin doon, yung V input natin doon, nasa positive terminal. Okay? So, balik tayo ulit sa, guys, sa block diagram. Yan. So, magkakaroon lang tayo ng high output dyan kapag yung V input natin is greater than the V reference, no? So, yung V reference natin, yan yung Wait, wait, may correction lang ako. yes po. Actually, it's not a block diagram. That is the schematic diagram or the internal structure of this 555 timer. Yes po, sir. I-correct ko lang yung part na yan, ha? Yes po, yes po. Internal structure yan. So, bali siya ay schematic diagram, hindi siya block diagram. Okay. Thank you po. Copy po, sir. So, continuing, guys. Proceed po tayo sa slide ng comparator. Ayan. So, dito, guys, yung upper comparator natin or yung non-inverting type natin, ang reference voltage nun 2/3 VCC, di ba? So, connected yun siya sa pin 6. Okay? Magkakaroon tayo ng output doon na high kapag yung condition ng threshold natin is greater than the 2/3 VCC. Okay? So, dito naman, in this case, ito yung example ng
lower comparator, which is yung inverting comparator. So, kung makikita ninyo, yung V-in natin, nakakonect siya sa negative. Okay? And then, yung V-reference natin nandito sa may positive. So, yung trigger, ito siya. Nakikita niyo po ba yung annotation? Ayan, basta yung trigger guys sa negative ng ng comparator, dyan yung input natin. Okay, so magkakaroon lang tayo ng high output dyan kapag less than 1/3 VCC na yung voltage na meron sa trigger natin. Okay, so makikita ninyo dito, yung trigger, ayan, less than 1/3 VCC, output niya magiging low. Okay, so magkakaroon ka lang ng high kapag greater than 1/3 VCC. Okay? So next, yung mga output ng comparator na yan, connected yan siya sa internal flip-flop. So merong flip-flop pa yan sa loob. So punta po tayo sa flip-flop. Ayan. So etong SR flip-flop na to, meron tayong sinusundan na standard truth table. Okay? So pagka zero yung input natin kay S, zero yung kay R, wala nagbabago, no? So kumbaga naka-hold state yung flip-flop natin. Pagka may 1 tayong input kay R, magiging 0 si Q. Wait lang, mag-annotate ako. Ayan, magiging 0 si Q, tapos si not Q, magiging 1. Okay? So tandaan niya guys kasi connected yan mamaya sa papakita ko sa internal structure ng IC. And then, ang mangyayari doon, since may 1 ka kay R, magre-reset yung flip-flop natin. And then next, kapag may 1 ka kay S, and then may 0 ka kay R, yung Q natin 1, si not Q, magiging 0. So magsiset siya. Okay, so set yung magiging tawag dun sa magiging operation ng flip-flop natin. And then kapag 1-1 naman yan, invalid, hindi daw yung pwede. Okay, so paano nga ba gumagana yung monostable? Punta po tayo sa diagram ng circuit diagram ng monostable namin. So next slide po. Ayan. So ito. Kung makikita ninyo dito guys, meron tayong external capacitor na connected siya sa ating potentiometer. Tapos, yung potentiometer na yan, ay yung capacitor na yan, connected sa threshold, and then yung threshold na to, connected din siya kay pin 7, which is yung discharge. Okay? So, ang mangyayari dyan guys, proceed po tayo sa sa next slide na may isa pang Ayan. So, ang mangyayari, di ba yung voltage source natin, tatakbo siya pag ganito. Papunta dun sa push button. Okay? So, ang mangyayari, kapag prines natin yung push button na yan, since normally open yan, pag prines natin yan, yung pin na yun, mag-held yan ng high input. Okay? By internal or external pull-up resistor, which is ito. Ayan, yan siya tatakbo yan. Yung voltage na yun, magti-trigger yan ng ng voltage drop below 1/3 VCC, no? Tapos yung 555 IC, okay, yung lower comparator niya, ito, mag-high yan. Ibig sabihin, pag nag-high yan, ano mangyayari? Magse-set yung flip-flop dito, SR flip-flop dito, magpo-force yung Q to 0, tapos yung not Q to 1. Ibig sabihin, gagana yung output voltage natin dito. Okay, so kumbaga, iilaw yung output natin, in this case yung LED. Since 0 yung dumadahil dito papunta sa transistor, yung transistor nga pala dito guys, nag-act siya as pang short ng discharge natin. So since shorted yan, hindi yan gagana. So ang mangyayari, naka-high na yung pin 3 natin, no? So gumagana na yung LED. Tapos yung discharge transistor naka-off siya. No? So nag-umpisa na yung yung external timing ng capacitor. Nagcha-charge na yung capacitor natin dito through this resistor. So may resistor tayo dito, di ba? Sa kabila. Ayan, may resistor tayo dito. Ayan, nagcha-charge na siya diyan. So ayun.
Ang nangyayari naman, yung capacitor voltage na to, since nag-charge siya, umaangat yan, di ba? Rumataas yung voltage niya. Pag nag-reach yun ng 2/3 VCC, which is yung threshold, ayan, magsasend naman siya ng signal dito sa upper comparator na yan. Which is nagsasend ng signal papunta dito sa comparator na to. Yung signal na yun, mag-high, no? Which in turns yung reset or yung R, mag-high din siya. So, mag-1 siya, no? I-force niya yung flip-flop na mag-reset. Tapos yung circuit na to, babalik ulit siya sa ideal state niya. So, pag nag-reset yan, may 1 ka sa R, yung Q mo, may 1 na, yung not Q mo, 0 na. So, ibig sabihin, wala ka ng high output dito sa sa LED mo. Tapos nag-1 na to. Ibig sabihin, gumana na tong transistor. Okay? So, naging na siya, napagana niya na yung pag-discharge ng capacitor towards the ground. Okay? So, ganun po yung nangyayari sa internal structure ng IC. Tapos, paano yung nagiging function niya sa schematic diagram namin. So, kung makikita ninyo, meron tayo ditong yung pin 5, since hindi naman natin siya ginagamit, nilagyan natin siya ng 10 microfarad to control the noise lang sa circuit natin. So, ayan guys. Next, pakita po namin yung actual circuit for monostable sa breadboard. So, ganyan po yung magiging itsura niya guys. Ayan. So for applications and uses po naman po na ito, will be the next. Narinig po ba? Yes po, rinig po. So, ano nga ba tsaka saan ginagamit ang monostable timer? So, ang monostable timer ay isang circuit na nagproproduce ng single at fixed duration, pero hindi siya literal na fix kasi nasa-set mo siya. Depende sa resistance na i-set mo sa kanya. Na lalabas ng output in response to a trigger signal. So, ginagamit siya mainly as time control, energy saving, tsaka sa pag-protect na rin ng mga devices. So, una application natin ay sa mga security systems tulad ng burglar alarms. So, kunwari, motion sensor siya, kunwari. So, mag-a-alarm lang siya for a specific amount of time. So, next sa mga factory or sa mga machineries. So specific lamang yung time ng pag-operate ng mga machine para accurate yung mga magagawang product sa mga factories. So, kunwari sa mga conveyor belt, sa mga oven, ganun. So, next sa medicine. So, syempre, para ma-ensure rin yung safety ng mga pasyente na gagamit ng mga devices tulad nitong pulse therapy devices. So, dito kinukuryente niya yung mga nerves ng tao para ma-stimulate para ma-reduce yung chronic pain. So, next is sa automotive. So, actually, di ko alam to kasi wala kaming kotse. So sabi, pag sinara mo daw yung pinto, so parang bubukas pa daw yung ilaw for a few seconds. So, syempre siguro para mapag-seatbelt ka, ganun. So, yan lang. Hello, rinig ba ako? Opo, rinig po. Okay, thank you. Ayan, dito naman tayo sa calculations. So, ika-calculate natin dito ang time in seconds. How long the LED stays on. Ang sabi dito, meron tayong T is equal to 1.1 times resistance times capacitance. Pero bago ng lahat yun, paano natin to nakuha? Saan to nanggaling? Diba? Kung babalik tayo dun sa mismong circuit natin, bali, pag nag-start na mag-timing yung 555 timer natin, di ba? Mamamatay yung discharge transistor, tapos magcha-charge na yung capacitor. Ayun, power flows through the resistor, then into the capacitor, and finally to the ground. E di meron na tayong one loop doon. Ngayon, kapag nag-apply tayo ng Kirchhoff's voltage law doon, which is total voltage gain is equal to total voltage drop, try na lang ako sundan guys, hindi ko na annotate, di ba?
di yung battery gain natin is equal to drop across the resistor plus drop across the capacitor. Tapos yung voltage across the resistor natin, pwede natin isulat as B is equal to IR, di ba? Di ang mangyayari na ay gain from battery is equal to IR plus drop across the capacitor. Ngayon, itong I na to, itong current natin para sa capacitor, current is equals capacitance times rate of change of voltage. Tapos pag ginamit natin yun, pagka-substitute natin yun, magiging gain from battery is equal to resistance times capacitance times rate of change of voltage plus drop across the capacitor. Ngayon, kapag ni-rearrange natin yan, kapag in-isolate natin yung rate of change of voltage, magiging differential equation siya. Ang meaning ng formula na dito, na nakuha natin dito, the rate of change of capacitor voltage ay nakadepende on how far it is from VCC. Ngayon, isolve natin itong differential equation, di ba? Kung papansin natin, pwede natin siyang applyan ng separation of variables, di ba? Siguro dito, sasabihin ko na lang yung mga letra para mabilis tayo, di ba? Ayan, mag-start tayo dun sa kaliwa. Kung i-integrate natin yung dVC over VCC minus VC, magiging negative ln of VCC minus VC. Bakit? Bakit nga ba? Ayan, kasi, kapag yung denominator natin na igagawin natin yung VCC natin constant, tapos yung minus VC is yung variable natin, di magiging negative du is equal to dVC. Di pagtapos nun, magiging negative du over u yan. Tapos ang sagot natin dyan ay negative ln of VCC minus VC plus C. Tapos saka nga naman tayo, parang straightforward lang yan di ba? Kasi kung ilalabas natin yung 1 over RC, kasi constant lang siya, di magiging 1 over RC times the integral of dt, di magiging t over RC na lang siya, di ba? Di meron na tayong negative ln of VCC minus VC is equal to t over RC plus constant. Plus constant lang, mag-isa yan kasi yung constant dun sa kaliwa, pinagsama ko na yun sa kanan, di plus C lang siya. Ngayon, kung mag-apply tayo ng initial condition natin, ano yung initial condition natin? Diba? Before triggering, yung discharge transistor natin ay naka-on, diba? Pin 7 is connected to ground, capacitor is completely discharged. So, just before the timing starts, yung BC natin is equal to 0. Diba? Tapos, nasa naman tayo? Ayun. Ngayon, the moment the trigger happens, that discharge transistor turns off, di ba? Tapos yung capacitor natin, it starts charging. Di isiset natin yung T natin is equal to 0. Di yung C natin is equal to negative ln of VCC. Di ba? Kasi yung VC natin 0, tapos yung T natin is 0 yan. Ngayon, kapag isa-substitute natin yung negative ln of VCC sa C natin, meron tayong negative ln of VCC minus VC is equal to T over RC minus negative ln of VC. Ngayon, kapag sinimplify natin yan, isi-simplify natin yan by exponentiating both sides para makancel tong ln, tong natural logarithm natin. Then meron na tayong VCC over VCC minus VC is equal to e raised to T over RC. Ngayon dito, kung titingnan nyo, pwede mo nang i-rearrange tapos i-isolate yung VC dyan. Hanggang sa makuha mo yung, wait lang pre, back muna tayo, back. Ayan. Hanggang sa makuha mo yung VC is equal to VCC times 1 minus e raised to negative T over RC, di ba? Ngayon, kung titingin kayo sa baba, sa bottom right, kung nasundan niyo ako, sinulat ko yun as VC of T para ipakita na the voltage depends on time. Ngayon, di ba tayo tapos? Bakit? Kasi hindi pa naman T is equal to 1.1 times RC yan. Okay, next slide now na. Thank you so much. Ayan. So ano tayo ulit? We are calculating how long the LED stays off. So, isi-set natin yung VC of T natin is equal to 2 over 3 VCC. Bakit? Because paano ko ba sabihin? Because that is the internal threshold that ends the timing interval in the 555, di ba? So,
isimplify ko, when the capacitor voltage reaches that level, which is 2/3, sasabihin ng 555, oh sige, okay, time's up. Tapos mamamatay na yung output natin. Ayun. So dito, pwede natin i-cancel yung VCC both sides. E di magiging 2/3 is equal to 1 minus e raised to negative t over RC na siya. Tapos, solve for the exponential by taking the natural logarithm of both sides. Tapos pag arrange natin yan, i-isolate natin yung t. E di t is equal to negative RC times ln of 1/3. Tapos pagbaba natin, magiging t is equal to RC times ln of 3 na siya. Kasi 'di ba, may negative doon sa labas, 'di ba? Negative RC. Rules of logarithm lang yan. Kapag may negative sa ln, i-reciprocal mo lang yung nasa loob. Tapos kung isa-scientific calculator mo yung ln3, magiging equivalent yan to 1.1. Eh di meron na tayong finally, meron tayong t is equal to 1.1 times RC. Tapos let's go back in time muna. Bumalik muna tayo sa nakaraan. O ayan. Bumalik tayo sa kaninang slide, di ba? Eh di, ito, t is equal to 1.1 times 100,000 ohms times 0.0001. Di ba? Bakit 100,000 ohms? Kasi yung ano natin, potentiometer natin, sinagad na natin yan eh, to 100K. Diba? Tapos, 0.0001, kasi 100 microfarads yung ginagamit nating capacitor. Diba? Tapos, multiply natin, and we finally have 11 seconds. 11 seconds magtatagal yung LED kapag nakasagad yung potentiometer. Okay, thank you. So, guys, demo tayo guys. So ito, sa first one is nakasagad siya sa lowest resistance. Wait lang, spotlight natin para nakikita ng nakasagad siya sa lowest resistance. So pag pinindot natin yung push button, namamatay din siya kaagad. Ayan. So pag in-adjust natin yung potentiometer, syempre tataas yung resistance value. Ayan. So mas matagal siyang mag-on. Basically. Tapos, pag sinagad natin, katulad nung sa solution kanina sa calculation, bali 11 seconds siya approximately yung mag-open na LED. So, ayan. So, wala akong timer dito, pero matagal din siya. Bali na around 11 seconds siyang naka-on bago siya mamatay. Ayan guys. Ayan lang po. Thank you guys. So that will be the end of the first presentation. Tama ba? Opo, sir. Yes po, sir. Okay, so may napansin lang din ako doon sa... Okay naman. Actually, yung circuit, wala tayong problema doon sa circuit. Kaya lang, balik tayo doon sa block diagram. Paki sa block diagram tayo. Ano yan? Schematic diagram yan. Sa block diagram. Yan yung kinurek ko kanina, class. Bali, yung diagram na yan, yan ay schematic diagram or internal structure diagram ng 555 timer. May kulang dyan sa inyong block diagram, class. Ano yung kulang? Actually, dalawang components yung nakikita kong wala dyan sa block diagram. May idea kayo? Yes, Miss Caranto. Hello po. Ay, Yes. hello. Rinig po ba? Yes. I think yung isa po dapat po kasama yung potentiometer kasi nababago-bago pa rin yung resistor kaya possible na mabago yung output na LED. Yes, that is correct. Why? Kasi yung potentiometer natin ay merong actions na ginagawa. So, kinukuha natin yung timing preferences na papunta doon sa
555 timer. Kanina, one of the presenter explained how this 555 timer react, how this 555 timer works, di ba? So internally, with a given flip-flops, of course, na hindi ko lang kung naintindihan niyo yung latches, yung nagtatoggle siya from 1 to 0, high to low, low to high. Although, hindi na natin masyadong tatalakay yun kasi yun ay i-discuss nyo pagdating nyo ng logic circuit design and analysis. So, one key na nawawala, sabi nga kanina ng isang presenter nyo, is one key element is the potentiometer. But in this block diagram, wala ang potentiometer, which is, ito yung isa sa mga key component ng ating monostable circuits. So, dapat merong potentiometer. So, this monostable circuit is known as one-shot multivibrator. So, ano siya? One-shot triggering kung tawagin. Once na na-press natin yung push button, na-press natin yung normally open push button switch, so magbibigay siya ng signal papunta doon sa 555 timer. Right? So, merong delay. Actually, may delay yan. So, how many seconds bago mag-off yung LED? When we press that push button switch, yung signal papasok sa triggering input ng 555 timer, then magge-generate ng time yan. Kasi, pagka nag-press tayo ng push button, nire-release din natin agad, di ba? So, pag nire-release natin yung push button switch, dapat off na yung LED. Nakapatay na dapat yung LED. But in this case, merong delay time or merong time delay yung pag-off noong LED. It depends on the timing sequence or timing preferences na nandoon sa inyong 555 timer. And yung timing na yon ay ang magde-designate is yung capacitor tsaka yung potentiometer. So, tama iyon sagot ni Miss Mary Choi. So, nasaan yung potentiometer? Doon sa inyong block diagram. Anybody? Saan pwedeng ilagay? Sir, Yes. yes po. Yung potentiometer po, sir, na-confuse lang po siguro kami sa kung ilalagay po ba namin siya or hindi. So, ang potentiometer po namin, sir, originally nakalagay po siya after po ng push button. So, since ano po siya, sir, passive element po siya sa pagkakaalam po namin. Yun po, hindi na po namin siya nalagay. So, yun lang po siguro yung naging mistake po namin. Yes, it is a passive element, but there is an action na ginagawa doon sa passive element na yon. Nagba-vary tayo ng, yung actions na ginagawa natin ay binavary natin from low frequency to high frequency. So, manually, merong actions na ginagawa itong si potentiometer. So, yung ibang passive element na wala naman tayong ginagalaw, passing lang yung electrons doon sa kanila. Dumadaan lang. Pero this one, itong potentiometer, merong variations or nagkakaroon ng variations doon sa resistance. Na kung saan manual nating ginagalaw, manual nating pinipihit yung potentiometer. So, it should be included doon sa block diagram. The question is, saan nyo i-insert yan? So, I will leave that to you. So, dapat lang kasama yung potentiometer sa block diagram. Another one is yung transistor. Kasi kung ang gagawin lang natin is itong circuit ng monostable, wala yung applications natin or hindi matatouch yung ating
since nagpo-focus naman tayo sa transistor, sa bipolar junction transistor, dapat meron yang transistor element na kung saan makikita natin how this transistor component works na nakalink doon sa 555 timer natin. Kasi di ba ang focus natin is tinitingnan natin kung ito bang transistor na ito mag-work siya as a switch or mag-work ba siya as an amplifier. So, yun yung isa pang kulang. Kaya nga sabi ko kayo na dalawa yung kulang doon sa ating circuit. Hindi nyo nalagyan ng block ng transistor after ng 555 timer, before ng LED. Nasusundan? Yes po, Yes po, sir. sir. Lagyan nyo ng transistor in between doon sa 555 papunta sa LED. Ibig sabihin, since the pin number 3 is the output ng ating 555 timer, so dapat yung output ng 555 timer papasok doon sa transistor. And yung output ng transistor ay LED. So, yun yung dalawang kulang doon sa inyong circuit. Pero, yung overall naman, okay naman, yung pagkaka-explain ng bawat component, well, very well said. Yung pagkaka-explain, very good. Wala akong nakitang mga error. Meron minimal, pero more on ano lang naman yon. Pero the way they explain, the way they deliver the explanations, very well said. Okay naman siya. So, every time na meron ako nakikita, kinokorek ko naman kaagad. Tulad noong sa block diagram ng 555 timer. It is not a block diagram. So, that is a schematic diagram. Okay? So, dapat ang makikita ko sa pag check kayo ng inyong circuit para sa application number 3, meron na dong potentiometer and meron ding transistor. Questions? Any more questions? Hearing none? Okay, so let us proceed to second presenter. Second group tayo. Thank you po, sir. Let us give the first group, right? A good reaction, right? Press yung ano nasend na pa yung presentation nila. Yes po, nasend na po yung presentation. At saka yung ano, Yung application. okay, sige. So, ito yung application number 3. Group number 4 kayo? Press? Kayo yung susunod na question? Yes po, kami po yung susunod na 5%. Okay. Sige. Later, I will give them. Okay, start please. Hello everyone. We will now be presenting to you application number 4, the stable circuit. Bali, sa paggamit ng 555 timer IC, we have constructed a circuit that has no stable state. It is constantly restless, flipping back and forth between on and off to create a continuous square wave signal. Now, to understand how this circuit works, let us look at our block diagram. Our circuit flow is broken down into different essential stages, such as the DC voltage input. So magsa-start tayo sa ating 9-volt DC power supply, which nagsusupply ng energy for all the components to function. Next is the potentiometer,
although passive component siya, it earns its place in the block diagram because it controls the circuit's behavior. By adjusting its resistance, we directly dictate how fast the capacitor changes and charges and discharges, which determines the speed of our pulse. It represents the point where the operator interacts with the circuit. Now, moving on, the 555 timer. So, ito yung brain ng ating operation. It monitors the capacitor's voltage and flips the output once it hits a certain threshold. It manages the time on and time off cycles. So, ang next naman ay ang ating LED, which is the electrical signal converted into a visual flash, which gives us confirmation that our stable oscillation is working perfectly. So, for our uses and applications, slide po. You might be wondering, why does this restless flipping between on and off matter? Nagmamatter siya because the continuous pulse is the heartbeat of modern electronics. If you look at our slide, you will see that the stable circuit is everywhere, such as the visual signals. It powers the rhythmic flashing of Christmas decorations, digital billboards, and those high-intensity strobes on emergency vehicles that demands our attention. Ang pangalawa naman ay audio generators. By converting the square wave into sound, it creates the beeps in your smartwatch, microwave timers, and home security alarms. And ang pangatlo is the clocking systems. In more complex devices, nag-a-act siya as a metronome, providing the steady pulse needed for computers and digital circuits to process data in perfect sync. Essentially, anywhere you need a signal to turn on and off automatically without a human touching, you will find an unstable circuit. Now, let us dive into the schematic diagram to see exactly how these components work together to create that pulse. Hello there. I will be presenting for the schematic diagram. Thank you. All right, so this is the schematic diagram for an unstable circuit using the 555 timer IC. So as we can see on the very left, current flows from the positive end of the 9-volt battery and passes through R2, the 1 kilo ohm, and passes through the potentiometer or R1, then the current passes through and moves on to the capacitor. So as the current flows through and as the capacitor charges up, so as the capacitor charges up to about 6 volts, the output of the 555 timer turns on. Current flows through the R3 pin of the timer, and then the LED lights up. I think na-explain naman ni na Jeff ng maayos. Ng previous group pa lang ang pin layout ng 555 timer. So I think we can skip through with that. So that's phase 1. That's how the LED lights up. So now once the capacitor reaches about 6 volts, it realizes that it's about full, it's about overcharged. So now it discharges, draining the current through R1 again, through pin 7 of the 555 timer, the discharge pin, which that pin is directly connected to ground. As the capacitor discharges, it discharges to about 3 volts. The output turns off, the LED also turns off. The cycle keeps repeating as the capacitor continues to charge and discharges. And that pattern is what creates the on and off blinking of the LED known for this circuit. So talking about the potentiometer, right? So about R1. Since we can control the resistance of the potentiometer, we can control how fast it blinks. So when we increase the resistance, current flows through the circuit,
the capacitor takes a little bit longer to charge and discharge, so the LED blinks a little bit slower. But when we decrease resistance, more current gets flown through. It's more freely able to cycle around. So the capacitor charges and discharges very quickly. So that's when the LED blinks more rapidly. So it's very hard to visualize just from a schematic diagram. So next up, we'll be actually showing an actual circuit demonstration of an unstable circuit. Take it away. Thank you. Okay, now that we've looked at the theory on paper, let's see how these connections translate to the physical breadboard. Now, as you can see here, we've mirrored the schematics logic. Notice how the NE55 IC at the center. We've used the center trench of the breadboard to keep the pins isolated and easy to wire. Now, our schematic, the top rail is our 9 volts. So 9 volts would be going here, or 9 volts VCC, which is the bridge directly to pins 8 and 4. So this is pin 8 and this is 4. To keep the timer active. Now, the bottom rail is our common ground, which is connected to pin 1. So pin 1, this red wire would be our pin 1 po, directly connected to ground. And it's also in the negative side of our 100 microfarad capacitor. Now, here's our actual demo. Here's our resistor 1, resistor 2, and C1 loop. Notice how the 50K ohm potentiometer is wired. Current flows through it and charge the capacitor. And when the 555 triggers the discharge phase, the energy drains back through the same path into pin 7. So this physical loop is what dictates the blink rate you're seeing right now. So slow. Finally, the output of pin 3, so right here, flows through this 1K ohm current limiting resistor to protect our LED. So by turning the potentiometer knob, which is right here, we can manually increase or decrease the resistance, which directly changes the RC time constant and makes the LED blink slower or faster in real time, as you can see right there. And that's it. Now onto our calculations po. Hello. As for the computation naman po, when the circuit starts po, the capacitor will start at 0 volts. Which will cause the pin to mag-detach and then i-high niya yung output sa pin 3. So kapag nangyari yon, magcha-charge yung capacitor. Habang nagcha-charge yung capacitor is may nilalabas din na power ang pin 3. So gumagana ang LED. Pagkalagpas siya naman po sa 2/3 ng voltage source, is madedetect naman po siya ng pin 6. So kapag na-detect po siya ng pin 6, i-off niya po yung circuit sa output and ilalabas niya po sa pin 7, which is the discharge. So instead na mag-charge yung capacitor, magdi-discharge po siya hanggang 1/3. And then habang nagdi-discharge po yung capacitor, naka-off po yung LED. Yung timing po ay nakabatay po sa charge na 1/3 tsaka 2/3 po dun sa pin 2 tsaka pin 6. And then po sa calculations ng time on niya po, ln of 2 po naman kasi po, instead na ln of 3 because nagsa-start po siya sa 1/3 yung pagbasa and then mag-stop po sa 2/3. So like yung time niya po is by algebra magiging ln of 2 lang po. So para po makuha yung time na bukas siya is i-add yung value ng potentiometer and then nung isa pang katabi niya pang resistor which is yung 1K na nagpo-protect dun sa hardware. Pero kapag discharging naman po, hindi po siya dadaan dun sa resistor na isa. Magpapass through po siya dun sa potentiometer and then sa discharge rate which is nakakonekta po sa ground. O kaya hindi po siya nakadaan dun po. Thank you. Next. This ends our presentation. Okay, so that was a good presentation again for the second group. The only thing na napansin ko lang din ay yung kulang na component doon sa ating circuits, right? So although those two circuits are acceptable.
for the multi-vibrator and for the multi-vibrator monostable and multi-vibrator stable. Actually, pagdating nyo sa logic circuit and design, ang itatawag, ang magiging other term for this monostable and unstable ay multi-vibrator. Multi-vibrator siya in a sense na you are triggering the low and high signal. Low and high signal. So, yun nga. So, yung output dapat ng stable ng 555 timer should be connected into transistor. So, then the output of the transistor, doon pa lang i-connect yung LED. And again, doon sa video presentation ng second group, merong finger na nag-move doon sa or na nagsuswitch doon sa potentiometer. Right? So kung napansin nyo, there is what? A manual movement. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Although a potentiometer is a passive component, but there depende doon sa uses, doon sa paggamit sa kanya. One potentiometer can also be considered as one sensor. Pwede rin siya maging sensor. So, yun yung isa sa mga functions ni potentiometer. Although, siya ay categorized as passive element. Pero manually, kung titingnan natin, nag-move, nagkakaroon ng changes. Merong actions na ginagawa doon sa potentiometer na kung saan kaya siya nagkakaroon ng kaya siya tinatawag na voltage divider din. Kasi once na nag-move yung lever ng potentiometer, nagkakaroon ng changes doon sa resistance. Once na nagkaroon ng changes doon sa resistance, magkakaroon ng changes doon sa voltage. Okay? So, any more questions? So, for that two groups, please, okay naman yung schematic diagram nila. So, acceptable, but please add some transistors doon sa output ng 555 timer, in between 555 and LED. And a potentiometer, pakilagyan ng block diagram doon sa block diagram naman, paki-include yung transistor tsaka yung potentiometer in both presenters, in both groups. Paki-revise yung inyong block diagram. So, any more questions? So, starting Tuesday, kasi wala namang pasok ng Friday. Kung may pasok ng Friday, pwede na kayo magpa-check ng inyong monostable and unstable. Then, starting Tuesday 24, tama ba? Kasi Monday is 23, wala tayong online tayo ng 23. So, 24 nga. So, 24, sa office na lang kayo magpa-check ng 24. Why? Kasi, as I was mentioned, last meeting natin, na meron kaming inspection sa PUP Maragunta, PUP Bataan, and PUP Nueva Ecija. So, meron kaming inspection doon, and kaya sabi ko sa office kayo magpa-check around 2:30 p.m. para at least yung SA, siya yung mag-check ng inyong applications. Any questions regarding that? Any questions? Wala. To clarify po, sir, you won't be at PUP this upcoming Tuesday Yes. po? Yes. So, 24 hindi rin and po tayo 25. mag-lecture 5 po. Okay po. 24 and 25, I will be in PUP Bataan and PUP Cabiao, Nueva Ecija. So meron kaming inspections on that day sa dalawang campuses natin. So
but I will give instructions sa'yo, Mr. Press. So, questions? Any questions? And I think mukhang aabutin yung 26. I'm not so sure, pero I will give some instructions once na nandun na kami sa MBC. Yeah. Kasi 3 days yun 24, 25, 26 pauwi pa lang kami. So, hindi ko alam kung aabot tayo doon sa schedule natin. But prior, I will give instruction to you. Any questions, clarifications, objections before we end this discussions? Mr. Press, please download the attendance for this meeting. Then, by the way nga pala, yung uploaded, hindi ko kasi ma-upload yung PowerPoint presentation. Yung PowerPoint. Regarding po Yes, dun, nagawa ko naman po kayo owner, pero mukhang hindi pa rin po. Would it be amicable na lang po na gawin Google Drive na lang po? Sige. Oo. Pero nakagawa ka na ng sa MS Team? Opo, na-add naman po Sige. kita. Owner Sige, ka I lang will naman. check. I will check later. I will check later. So, any more questions, plans, clarifications before we leave? Before we end this session? Hearing none, okay. So, Mr. President, kindly download the attendance for this session. Okay? No more questions, class? Hearing none, okay. So, thank you for this time. Thank you for the presenters, first group and second groups. And thank you for your class president na host for this session. Okay? So thank you. See you on next week. So anybody can dismiss? Pwede na?